Ang pagtitiis ay nagbubunga ng tagumpay. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng tagumpay. Gusto kong pumasok sa Tsinghua o Peking University. Ako si Lintian, mula sa pinakamahigpit na high school sa buong bansa. Isang estudyante sa Henmiao High School. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makapasa sa Tsinghua o Peking University. Bilis. Ano ba ginagawa Montag? Sa aming probinsya, may 800,000 na estudyante ang nagtitake ng college entrance exam bawat taon. Ang acceptance rate ng Tsinghua at Peking University ay 2% lamang. Parang libu-libong sundalo na naglalaban sa isang maliit na tulay. At ako, rank 20 panandang pandagdag lang ako sa klase. Sino ba nakakaintindi sa akin? Ang hirap talaga ng New Curriculum Volume 1, High. Kung biglang may magsabi sa akin na ako pala ay napalitan noong bata pa. At ako pala ang prinsipe ng Beijing, tapos kung ipapatake nila sa akin ang Beijing exam. Tiyak na magiging top 1 ako sa buong Beijing. Tahimik. Gusto ko pa mag-aral para sa Tsinghua at Peking University. Bawal maingay. Gusto ka o rin. Madilim pa, nangangarap na naman ako. Sino si Lintian? Yung master, ikaw pala ang napalitang prinsip ng Beijing. Pinapauwi ka na ng amo at alis sa Beijing. Hindi pala ito panaginip. Maligayang pakuwi, young master. Yung master, walang pahintulot ang amo at al. Huwag mong gagalawin ang anuman sa bahay. CJ. Tama ang advisor ko, ang pagtitiis ay nagbubunga ng tagumpay. Mula ngayon, ako na ang makapangyarihang prinsipe ng Beijing sa mga nobela. Beijing exam, handa na ako. Zihao. Ma, huwag mo na akong pigilan. Hindi ako ang tunay niyong anak. Ngayong bumalik na si kuya. Alis na ako. Ano? Magte-take ka na in Beijing exam? Mag-ingat ka. Sa mga short films, ang biological family ay walang kondisyong magmamahal sa Peking Prince at gagawin lahat para hadlangan ka. Gusto ko lang ng residency, hindi emosyon. Bahala sila kung sino targetin nila. Wala akong pakialam. Alis na ako. Ah, ito pala yung mukhang kulang sa brain development ng Peking kapatid ko. Kawawang bata. Ikaw pa rin ang anak ko. Huwag kang alis. Ikaw ang top 5 na. SA Honors Class in Sankten High School. Marami ang naniniwalang kaya mo ring makapasok sa Tsinghua o Peking University. At maging respected professor balang araw. Katulad ka o. Ikaw ang ipinagmamalaki ni Papa. Hindi pwedeng mawala ang Lin family sa'yo. Tama, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw lang ang kinikilala naming kapatid. Kung may lakas siyang saktan ka, palalayasin namin siya, Zihao. Alam ni ate na malungkot ka, kaya ito, may card ako dito. May 1,000,000 dito, gastusin mo. Bilihin mo ang gusto mo, okay? Hindi na kailangan, Ed. Kunin mo na, kunin mo na. Ito ang tunay kong mga magulang at 2 ate. Parang hindi nila ako welcome. Parang may mali dito. Sabi ko na may mali yung 100 words na yon. Hindi pa ako nakakapag-memorize. Hey, Ang sipag mo talaga, kuya. tigil-tigilan mo yan kung ganyan ka kasipag. Bakit hindi ka makapasok sa top 1 ng class? 30 tao lang sa klase, ikaw pang huling 10. Huwag mo nang ikumpara sa sarili mo si Zihao. Hindi mo siya kayang pantayan. Kausap ka namin. Ha? Kanina, sa akin ba kayo nagsasalita? Chenner, hindi dito ang lugar para mag-memorize ng words. Okay lang, mas maingay pa dito kesa sa school namin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, mas tahimik pa ang school namin kaysa dito. Sige, yun na ang ibig kong sabihin. Papa, mama, ate, huwag kayong magalit kay kuya. Kakagaling lang niya sa probinsya. May mga bisyo pa siyang dala.
mababago rin niya yan sa hinaharap. Mukhang malabo yata yon. Ang ugali, habang buhay yan. Ay, ate. Huwag mo namang sabihin yan kay kuya. Si. Key art ba to? Tama ang mga ate ko. Wala talaga akong modo. Sa loob ng 17 taon, mag-isa lang ako sa labas. Walang magulang, walang ate na nag-aalaga. Nakakita ako ng tinapay sa kalsada. 3 araw ko yung kinain. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay hindi mamatay sa gutom. Anak ko, ang hirap ng pinagdaanan mo. Hindi. Kung magpapatuloy pa to, mapapasabak na ako. Sige na. Basta makapasa ako sa Beijing exam, makakapasok ako sa Tsinghua o Peking University. Tungkol naman kay Papa, Mama at mga ate, sa totoo lang, sa nakaraang 17 taon. Wala rin sila, wala akong pakialam. Tita, kung nagsisisi ka, pwede mo bang tuparin ang isa kong hiling? Anong hiling? Sabihin Montag. Tulungan mo akong ilipat ang aking huko sa Beijing. Ang huku. Kailangan pang dumaan sa proseso. 7 araw na trabaho. Mag-isip ka muna ng ibang hiling. Pwede ba akong mag-aral sa school niya? Sa school ni Lin Zihao. Ang SUN High School ay top tier sa Beijing. Hindi ko alam kung paano ikumpara sa Hengmiao. Pero kailangan kong pumasok sa pinakamagandang school. Kahit anong mangyari, hindi dapat magkulang sa edukasyon. Ziga. Pero, kailangan mong mag-aral ng mabuti kasama si Zihao. Top 5 siya sa klase. Salamat, Tito. Tai. Paano mo siya pinayagang makasama ni Zihao? Sa isang school. Galing siya sa probinsya. Kung magkakagulo siya, maapektuhan din si Zihao. Okay lang, second sister. Lahat sa bahay ay para kay kuya. Ako ay isang estranghero, na walang dugong kamag-anak. Ay naku, bakit ba naman nagsimula na naman to? Hindi ako yung tipo ng taong makapalamukha. Kung ayaw mo sa akin, alis na ako ngayon din. Huwag. Ako ang nakakuha ng 0 taon mong buhay. Ikaw ang tunay na anak, ni Mama at Papa. Hindi na kailangan. Wag kang plastic. Yan naman ang gusto Montag. Di iba? Hanggat nandito ako, walang makakapagpalayas sa iyo. Hukulang ang gusto ko. Ang dami namang drama. Hala, Zihao. Sige na nga, magmememorya na lang ako ng mga salita. Katie, second sister, huwag niyo na akong pigilan. Ikaw lang ang karapat-dapat na tawagin naming ete. Salamat sa 0 taon. Nang pag-alaga niyo, pamilya pa rin kayo sa akin. Manatili ka na lang dito sa bahay. Xian Noon, ang mga magulang ni Zihao ang pumalit sa inyo. Hindi kasalanan ni Zihao yun. Vede ba? Na magkasundo kayo ni Zihao. Huwag kang mag-alala, lahat ng meron si Zihao ay magkakaroon ka rin. Tita, simula pa lang. Ayaw niyang makisama sa akin. Mula nang pumasok ako, wala akong nasabing kahit ano. Tapos bigla siyang nagpupumilit na umalis. Parang ako pa ang may kasalanan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kami ba ang nagsinungaling tungkol sa iyo, Zihao? Mukhang ayaw pa rin sa akin ni kuya. Buwisit. Alis na lang ako. Huwag mo siyang pigilan. Hindi siya alis. Tumigil ka. Sabihin ko sa iyo, kahit pa today ay mapagalit mo si Zihao, hindi ka namin tatanggapin bilang kapatid. Una, wala akong interes na magkaroon ng 2 ate. Pangalawa, kayong 2 ang kasama niya sa buhay sa loob ng 17 taon. Mas kilala niyo ang ugali at pamumuhay niya kaysa sa akin. Kung talagang gusto niyang umalis, hindi niya. Sasabihin sa harap niyo, magtatago na lang siya at alis ng tahimik. Ginagawa niya lang ito para pilitin kayo. Pumili sa pagitan namin. Hula ko,
walang laman yung maleta niya. Ate, wala akong ginawa. Kung wala, buksan natin para makita. Nakita ninyo? Ate. Nanay, tatay, ako lang ang outsider. Walang kinalaman sa akin ang kahit ano sa bahay na ito. Walang kinalaman sa akin. Ikatlong beses mo nang sinasabi yan. Kaya, wala akong madadalang kahit ano sa bahay na ito. Zihaw, huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, nasasaktan ang ate mo. Kung ganun, bakit hindi mo ibalik yung 1 milyong bank card? Sa kanila? Ibabalik ko na ngayon, kuya. Kailan ka matatapos? Simula nang pumasok ka, puro problema ang dala mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ito ang allowance na binigay ko kay Zihaw. Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Okay, Ling. At, ito ay para talaga kay kuya. Hindi ko dapat kinuha. Dapat kay kuya ang atensyon mo, hindi sa akin. Sa isang outsider na walang kinalaman sa inyo. Mahal na mahal ako ni nanay at tatay. Kapag nagpanggap akong naghihira, sasamahan nila ako laban sa iyo. Sa bahay na ito, ikaw ang outsider. Ikaw ang dapat umalis. CJ, kung desidido ka nang umalis, hindi kita pipigilan. Umalis ka na. Ate, Kakarating mo pa lang, gusto mo nang palisin si Zihaw. Ang lit-lit mo talaga. Alamin mo, sarili niyang desisyon ang umalis. Walang pumigil sa kanya. Linzihaw, tama na ang pag-arte. Alam kong nakabalik na ako kaya ka ganyan. Takot kang agawin ko ang mga bagay mo. Sasabihin ko sa'yo, dito sa bahay na to. Hanggang matapos lang ang college entrance exam, aalis din ako pagkatapos. Pakiusap, ituring mo na lang akong hangin sa panahong to. Huwag mo na akong buluhin pa. AME, huwag mo kaming takutin sa pag-alis. Hindi kami natatakot diyan. Kung patuloy akong makikipaglokohan sa kanila, hindi ko matatapos ang mga salitang kailangan kong aralin. Wala akong magagawa. Kayong mga to ang may kasalanan kung bakit ganito ako. Nakatayo lang ako sa tren papuntang Beijing. Pagod na pagod ako sa isang araw. Gusto ko lang ng kahit anong silid na pwedeng matulugan. Pwedeng magpahinga na ako. Patla, halika rito. Hindi ba't ikaw ang dapat sumundo sa binata? Bakit nakatayo lang siya sa tren? Okay lang, huwag nating palakihin ang issue. Hindi ka galit. Wala namang dapat ikagalit. Noong mga nakaraan, tuwing Chinese New Year, nakatayo ako ng higit 10 oras sa biyahe. Kayo, kapag walang mabilhin tiket, naglalakad na lang ba pauwi? At sa pagkakataong ito, swerte ako kasi kaunti ang tao. Nakatulog ako ng 2 oras sa ISO ng tren. samahan mo ang binata sa kanyang kwarto para magpahinga. Binata, halina. Binata, dito ka natitira mula ngayon. Mas maganda pa ang kulungan ng baboy sa bahay ng lola ko kaysa dito. Ay naku, sige na. Para makapag-exam ako sa Beijing. Tiisin ko na lang to ng 3 buwan. Kuya, regalo es akin, to ni Papa. Ngayong nakabalik ka na, ibibigay ko na lang ito sa'yo. Huwag na. Huwag na. Salamat, gusto ko talaga to. Zihaw, huwag mo siyang bigyan. Pinagsikapan. Tuni Papa. Naghanap pa ng 12 ng math professor para gumawa ng practice exam para sa'yo. Wala namang silbi, to kay Lintian sa kanyang mga marka. Ayos lang yan, ate. Si kuya ang tunay na anak. Ang confidential review na to. Sa kanya talaga dapat. Tignan mo, wala namang pakisilin Zihaw. Sakto, kailangan ko ng exam, bigay mo na sa akin. Sian SA bahay. Isa na lang ang natitirang kwarto. Magtiis ka muna. Okay lang, hindi ako mapili. Basta may matulugan. Kuya, sumama ka sa akin. Kuya, ito talaga ang kwarto na inihanda para kay iyong Master Lin. Ngayon na bumalik ka na, ibabalik ko ito sa iyo. Ay, nagmamayabang ka sa akin. Zihaw. Ma, okay lang.
Anak, ang bait mo masyado. Ma, okay lang. Dapat talaga ako sa basement tumira. Noong nasa probinsya pa ako, yung lola kong nag-ampon sa akin. Ganito rin ang pag-aalaga sa akin. Bahala na, ang importante ay makakuha ako ng residency sa Beijing. Para makapasok sa Tsinghua o Peking University. Tungkol sa pamilya, wala akong pakialam. CJ. Linzihaw, itong kwarto mo. Tatanggapin ko na. Ipapalit ko ito sa exam papers mo. Linzian, hindi ka tapos? Nagpapakabait ka at nagpapakawawa. Gusto mo lang agawin ang gamit ni Zihaw. Nga ma, Marami talagang hirap na dinanas si Linchan. Pero pwede naman natin siyang tulungan ng konti-unti. hindi dapat. Isakripisyo ang kaligayahan ni Zihaw. Tigil. Linzihaw, tama ba? Hindi talaga ako masyadong concerned sa kung anong klaseng kwarto. Kung gusto mong manatili dito, pwede kang tumira dito hanggang mamatay ka. Pero pwede bang, hindi mo na lang ipagyabang ang mga bagay na binigay sa'yo ng magulang mo? Para sa ganitong klaseng pagpapanggap, ang mga taong tulad mo, sa mga nobela, ay mga kontrabida. Lalaki ka. Nakakadiri ka. Ma, ate, hindi talaga. Sincere ako. Sige, pupunta na ako sa basement. Huwag niyo na akong istorbohin. Kapag hindi ako nakapahinga ng maayos, bumababa ang memorya ko. Kapag bumaba ang memorya ko, hindi ko maalala ang mga salita. Kapag hindi ko maalala ang mga salita, babagsak ako sa exam. Kapag nangyari yun, wala na akong pag-asa. Ma, bakit hindi na lang palipatin ni tita ang kwarto? Para kay Xian Ang mga hirap na dinanas niya. Babayaran ko lahat. Salamat tita. Nandito ka na sa bahay. Pwede mo ba akong tawaging nanay? Tita, tama ba yan? Unang beses lang tayo nagkita sa loob ng 18 taon. Tapos papatawagin mo agad akong nanay. Hindi ba masyadong forward yon? Pero sa papel, parang talagang kailangan ko siyang tawagin nanay. Ano kaya? Subukan mong tawagin. Nanay, kasalanan ko lahat ito. Huwag ka nang umiyak, huwag na. Ika frin ang baby kao. Buti naman nagawa niya ang tama, pero pilitin akong tawagin ang isang taong walang koneksyon sa akin bilang nanay, hindi ko talaga kaya. Ngayon ang unang araw ko sa Galuan High School. Hindi ko alam kung saan ako papasok sa ranking. Ate, kagabi ka o kinainisan si kuya. Natatakot ako baka. Ayaw niyang sumama sa kotse natin papuntang school. Baka pwede mo na lang siyang ihatid, ako na lang maglalakad. Kung ayaw niyang sumakay, hayaan mo siyang maglakad. Hindi kao siya papaboran, Nakakainis, umaga pa lang nagdrama na, hindi pa ba tapos? Salamat, ate. Walang anuman. Hindi pa ako nakasakay. 50 kilometro ang layo ng school kung maglalakad ako. Malalat na ako. Anong gagawin ko? Bunso, kapitbahay mo ako. Tawagin mo na lang akong sumakay ka na, ihatid kita. Hindi ba't crush siya ni Linzihaw? Balita ko, 79 beses siyang niligawan ni Linzihaw. Lahat ayaw. Kung masyado akong lalapit sa kanya, baka kainin ako ni Linzihaw. Sige na, importante ang school. Hindi ka stable sa upuan mo, hawakan mo ako. Pero totoo, may taste rin pala ang bunso kong kapatid. Sino ba ang makakatanggi dito? Ano? Nahulog ka na ba sa ate mo? Ate Sue, minor pa ako. 3 buwan na lang, legal ka na.
Biro lang, bakit ka namumula? Okay na. Nasa iyo na ang contact details ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. O kaya, pumunta ka sa bahay. Ate Wanwan, hinahanap mo ba ako? Ito. May regalo ako para sa iyo. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. CJ, Ano na ang nangyari sa inyo ni Ate Wanwan? ano, wala na bang pamilya kaya hindi ka na nagpapanggap? Hintayin mo, lahat ng kayamanan ng pamilya Lin, pati si Sumingwan, magiging akin. Wala akong oras para sa'yo. Ikaw na naman. Der, yung kamag-anak ko, hindi maganda ang kanyang mga grado. Kung sakaling papasok sa special class. Dere, hinahanap niyo po ba ako? Lin Xian, sinabi sa akin ni Lin Zihao, ikaw yung malayong kamag-anak ng pamilya Lin, di ba? Malayong kamag-anak. Mukhang si Linziao. Takot na mabuko ang peking prinsipe niyang pagkatao. Kaya sinabing malayong kamag-anak ako. Der, pangit ang kanyang mga grado, kahit may suporta ng pamilya Lin. Hindi rin maganda kung diretso siya sa special class. Ganito kasi, Lin Xian. Ang grado mo ay para lang sa regular class. Kung ginto ka, saan man magliliwanag. Hayaan mo na lang si Lin Zihao ang maghatid sa iyo. Paalam, dire. Tulad mo, puro aral pero wala sa top 10. Hindi mo ako kayang pantayan. AKO, hindi lang nasa special class, kundi top 5 sa special class at top 10 sa buong paaralan. Sa Future College Entrance Exam, may chance pa akong maging top sa buong lungsod. Lin Xian, kahit anong pilit montag, hindi mo abutin ang mga grado ko. Dapat tanggapin mo na lang na manatili ka sa regular class habang buhay. Grabe naman ang mundo, parang pagpasok lang sa special class. Parang naging prinsipe na agad ang yabang. Pero totoo naman, kung ginto ka, saan man magliliwanag. Mukhang puro kakampi ni Lin Zihao sa special class. Pag pumasok ako doon, puro problema at makakaabala pa sa pag-aaral ko. Ito ang bagong transferee, magpakilala ka nga. Kamusta po kayong lahat? Ako si Lintian. Bagong transferee sa Hengmiao High School. Sana po ay tulungan niyo ako. Hang Miao High School? Nandito ka na sa ST Anis, baka pati sa CR. Nag-aral ka pa rin. Mga puro aral lang, talagang bobo. Kahit mag-aral ng ilang oras. Vala PA rin SA Top 10. Ang respeto ng iba, pinaghirapan mo dapat. Mag-aral kang mabuti sa susunod. Opo, gagawin ko po. Humanap ka ng maupuan. May nakaupo na. Tingnan ninyo ang problemang ito sa blackboard. Ito ay pinaghandaan ng 10 math teachers ng paaralan. Bilang prediction para sa college entrance exam. Ang hirap naman nito, parang imposibleng masagot. Ma'am, regular class line pa kami. Kahit sa special class, hindi nila masasagot ito. Palitan na lang po natin. Ma'am, kung sino ang makakasagot, siya na lang. Totoo naman, medyo mahirap ito para sa inyo. Kahit SA special class. Walang nakasagot nito. Ako rin ay gumugol ng 1 linggo bago makuha ang tamang sagot. Sige, buburahin ka una ito ha. Guro. Ang sagot ay 3-3, tama ba?
Hindi, ilang minuto pa lang, alam mo na ang sagot? Nagpapapansin ka naman, hindi mo na kailangang gawin ito. Wala naman akong nakikitang sulat sa papel niya. Baka naman. Hindi kailangan sagutin ang gate class, mental kalkulasyon lang niya. Ay nakuha na niya ang sagot. Guro, sabihin mo na ang tamang sagot, para tawanan natin siya. Ito ang nagpapapansing probinsyano. Probinsyano. Estudyanteng Lin, paano mo nakuha ang sagot na ito? Baka tama siya? Tama. Ang sagot sa problemang ito ay 3-3. Hindi naman ang hirap nito. Ilang segundo lang, nakuha niya ang sagot. Nagula lang yata siya. Estudyanteng Lin, punta ka dito at isulat mo ang proseso ng pag-solve mo. CJ, Estudyanteng Lin, ang galing mo talaga. Kahit ang guro ay hindi nakaisip ng ganitong paraan. mahirap ba ito? Parang ang liit ng mundo ay gumaka ng 100 beses. Ako lang ang hindi nagbago. Hindi naman, sinabi sa akin ng prinsipal. Na probinsyano lang ito, average lang ang grades. Nagkataon lang yun, kung talagang magaling siya. Bakit ika, 20 lang siya? Tama, ganun ga. Kuya, ate, ang logic ninyo. Parang mga extra lang sa teleserye. Kung makakahula lang ako, bakit pa ako mag-aaral para sa exam? Bibili na lang ako ng loto, yayaman na ako. Ay, Hindi na siya nagpaliwanag, may tinatago yata. naghula lang ako. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga ito. Dapat mag-aral ako ng mabuti. 2 linggo na lang ay mock exam na. Ang hirap nito ay halos kapareho ng college entrance exam. Sana ay handa kayong lahat. Darating na rin. Bumalik na si Zihaw. Nanay, tatay, Pagod ka na ba? okay lang. Malapit na ang huling mock exam bago ang college entrance exam. Kumusta ang paghahanda mo? Napakahalaga ng exam na ito, sabi nila ang difficulty. Ay halos kapareho ng college entrance exam. Ang scores ay halos pareho. Mahalaga ang resulta ng college entrance exam. Kailangan mong seryosohin ito. Kung makakakuha ka ng highest score sa buong Beijing, sigurado mananalo na si Papa. Essay School Evaluation. Mabuti. Ito ay sinabi natin. Mula sa ibang bansa para sa iyo, mga nutritional supplements. Kailangan mong inumin ito ng 3 beses sa isang araw. Alam mo ba? Salamat, ate. Mas masarap talaga ang kinakain ng mga taga-syudad. Sa amin sa probinsya, bago mag-exam, isang pritong stick lang at 2 itlog ang kinakain. Huwag kayong mag-alala, pa, magiging maganda ang resulta ng exam ko. Pa, kayo'y mapagmalaki. Tungkol naman sa mga nutritional supplements na ito, ibigay na lang natin kay kuya. Walang kwenta sa kanya. Swerte na kung makapasa siya sa vocational school. Kapag kinain mo ito, magiging maayos ang pangangatawan mo. Para sa susunod na exam. Baka si Zihaw pa ang maktop. Sa buong lalawigan. Pero, Pero si kuya kasi. huwag mo na siyang intindihin. Tingnan mo naman ang itsura niya. Mukha ba siyang mag-aral sa college? Nandyan na naman sila. Kung hindi lang para sa residency permit na ito, ayoko nang manatili dito kahit isang araw pa. Araw-araw na lang, parang palabas sa di. Tian Kumusta ang paghahanda mo? Medyo handa na ako, siguro hindi masyadong masama ang resulta. Okay lang, kuya, mahina ang foundation mo. Kaya hindi ka naman masisisi ni Mapa kung bumagsak ka. Kung may hindi ka maintindihan, tanong mo sa akin. Tutulungan kitang makapasa sa vocational school. Huwag na, hindi na kailangan. Ako, ayaw kong humingi ng tulong sa mga bata. Siguro gali si kuya dahil tinanggap ko ang supplements ni Ed. Kaya ito, ibigay na lang natin kay kuya. Huwag, ayaw ko ng mga ganyan. Para sa akin, mas gusto ko pa ang instant noodles. Mas practical. Itago mo na lang iyan para pangpalakas ng utak mo. Bilang estudyante ng honor class.
Hindi mo magawa ang simpleng problema. Umuwi na muna ako sa kwarto para mag-aral. Para sa exam sa makalawa. Kayo na lang mag-usap. Oy, ikaw. Little genius ng Hengmiao High School. Sira ang motor ng ate mo ngayon. Ipinapaayos. Sasakay ka na lang sa sports car ko. Sakay. Salamat, ate. Sujie, wala si ate Nagyo. Pwede bang ikaw na lang ang maghatid sa akin? Ayaw kong magmaneho ngayon. Hanap na lang tayo. Ng taxi. Okay lang din ang taxi. Suje, hintayin Montag ako. Suje, hintayin Montag ako. Suje. Hindi maganda ang kanyang mga marka. Ikaw ay isang honor student mula sa King B. Hindi kayo magkatulad. Ako ngayong taon. Ako ngayong taon ay tiyak na makakapasa sa King B. Ako ang pinakaangkop para sa iyo. Buong araw ay hindi alam kung ano ang iniisip. Suji, sa palagay ko ay nagkakamali ka sa akin. Sa bawat eksaminasyon ay nasa top 5 ako sa klase. Top 10 sa buong eskwela. Basta magaling ang aking performance. Ang top scorer ng BG ngayong taon ay tiyak na akin at si Lin Chen. Siya ay last minute lang mag-aaral. Pang vocational school lang ang kaya niya. Ako ay vocational school. May mali ba ako? Ikaw ay galing sa Hengmiao. 30 estudyante sa klase. Ikaw ay pang 20. Sinabi kong vocational school ka. Sobra pa ang pagtingin ko sa iyo. Ayaw ko nang kausapin ka, magbabasa na lang ako. Mukhang hindi pa alam ng tangang ito ang tunay na kakayahan ng kanyang kuya. Sa totoo lang, ako rin ay kasali sa pag-design ng mga problem na iyon. Ang solusyon ni Lintian, kahit ako ay hindi nakaisip. Suje, hintayin Montag ako. Manong, drive na. Suje. Ano? Linzian, hintayin Montag ako. Kapag lumabas na ang mock exam results, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Factor A, ipamahagi ang exam papers. Factor B. Agad na ipamahagi ang scratch paper. Pakisuri ng mga estudyante ang exam papers. Kung ito ba ang tamang subject para sa exam na ito. Ang hirap ng problemang ito. Ang hirap, grabe ang hirap. Naku, sobrang advanced ng problemang ito. Huwag mo akong tingnan, hindi ko rin alam. Hindi ito itinuro ng guro, ang hirap. Ang formula ng problemang ito ay, ang hirap talaga. Magsimula ng sumagot, mag-exam ng maayos. Lin Chan, limitado ang oras ng exam. Alam kong hindi rin niya alam, tahimik. Ang dali, ito ba talaga ang sinasabing? BG exam na pinakamalapit sa difficulty ng college entrance exam. Bigla kong naramdaman. Parang max level na character na pumasok sa beginner village. Ano ba ang mga exam na ginawa ko dati? Parang ginagawa akong hapon. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kakayahan ng mga estudyante mula sa military style management ng Hengmiao High School. Ang probinsyanong transferee, ang bilis magsagot? Guro, ipapasa ko na. Ang bilis, hindi ko pa tapos ang first page. Ang top 1 sa buong eskwela ngayon, sigurado na. Ang accuracy rate, baka genyo siya? Zihao, kamusta ang pakiramdam mo sa mock exam na ito? Papa, kanina pa sinasabi sa akin ni Zihao. May pag-asa raw siyang makuha ang first place sa klase ngayon.
Talaga? Alam mo, ang hirap ng exam ngayon, halos katulad na ng college entrance. Kung makukuha niya ang first place sa honors class, siguradong magiging top scorer siya sa Bongjing City. Oo nga. Ang galing ng bunso natin. Sabihin mo lang sa at kung anong gusto mo. Bibilhan kita. Salamat ate. Hindi naman ako magaling, medyo madali lang kasi yung exam. Gayon. Medyo mahirap lang yung last problem sa math. 3 parts yun, 2 lang nasagot ko. Pero kalahati ng puntos makukuha ko. Ang talino talaga ng zihaw natin. Kain ka. Dagdagan mo pa para lumakas ka. Yung bonus question sa math. Ang dali lang, parang fill in the blanks, mental math lang sagot. Hindi pwede. Practice test lang to, baka mas mahirap ang college entrance exam. Hindi ako pwedeng magpabaya. Cian kamusta exam Montag? Ma, alam naman ninyong mahina ang edukasyon sa probinsya. Isang loser na 10th from the bottom, imposible namang. Mag-top sa high school dito sa Jing City. Lagi na lang kasama ni Kuya si Ate Vanvan. Wala na sa pag-aral ang isip. Pero okay lang, marami namang paraan para magtagumpay. May kaklase ako na drop out. Kumikita ng ilang piso sa pagtitinda, nakakabuhay naman. Kung ganito lang kahirap ang college entrance exam sa Jing. Maintain ko lang to, siguradong top score ako. Walang problema. Kumakain na lang, wala kang focus. Ang galing-galing mo ba? Sabi ni Lola, pag kumain, tahimik lang. Hintayin nyo na lang matapos ako. Hindi ikaf. Busog na ako. Parang gutom na gutom. Tanong ko sa'yo, di ka nagsasalita. Sakto lang hirap ng exam, okay naman siguro resulta ko. Huwag kang mayabang, mapapahiya kapag labas ng grades. Ano ba naman tong pamilya na to, hindi ba nila alam? Sa Henmyo High School, 30 students per class. Lahat nakakapasa sa 985 universities. Bahala na. Mas mabuting di na lang sumagot. Magtiis na lang hanggang makuha ang Jing City residency. Tama na, huwag na kayong mag-away. Kahit ano pa ang kakayahan ni Chana, iyan din ang kapatid ninyong bunso. Naayos na ang papeles mo. Taga Maynila na. Yehey. Pwede na akong mag-college sa Maynila. Malapit na ang 18 TA birthday mo sa ating pamilya. May mansyon tayo sa gitna ng Maynila. Binigay na sa'yo ang 200 square meters. 200 metro. Ang presyo sa gitna ng Maynila, 10,000 bawat metro. Ang bahay na to ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Talagang mayaman ang pamilya natin. Ang laki ng ibinigay mo. Merong 500 square meters dati, pero naibigay na kay Zihaw bago ka dumating. 500 metro. Kuya, ito ang bahay na binili para sa akin ni Mama at Papa. 500 metro. Ngayon ibibigay ko sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Huwag na Mama at Papa. Huwag na. Okay lang kuya, tanggapin mo na. SIO naman talaga. 2. Nandito na naman. Parang napanood ko na to sa episode 5. Ayos. Salamat ha. Bakit ka naman nangagaf kahit sihaw? Kanina lang binigyan ka ng bahay ni Papa. Kung ganyan ang sasabihin mo, may sasabihin din ako. Siya ang nagbigay sa akin. Paano naging pang-aagaw yon? Okay lang ate, ako ang nagbigay kay kuya. Ako naman ang outsider dito. Narinig mo? Siya mismo nagsabi na ibinigay niya sa akin. Kung hindi ko tatanggapin, parang hindi ko siya nirespeto. Siyempre, may regalo din ako. Ito yung 200 square meters, sa'yo na. Ikaf. Tama na, huwag na kayong mag-away. Janner, kahit na ayos na ang papeles mo. Dito sa pamilya natin, pero sa grades mo ngayon, hindi pa kita pwedeng ipakilala sa mga kaibigan natin.
Jenner, huwag mong isipin na galit si Papa sa'yo. Professor si Papa sa university, kada taon. May MGA Awards at recognition. Masama pakinggan kung may anak siyang bobo. Bobo ako. Bahala na. Nakuha ko naman ang papeles ng Maynila. Saka may mansion pa akong 500 metro. Ang dami kong naskip na hirap. Okay na ko sa ibang bagay. Wala namang problema kung wala nang ibang usapan. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Bakit ang dali niyang pumayag? Parang. Wala lang sa kanya ang pamilya natin. Nagmamatigas lang yan. Bakan gayon. Umiyak na sa kwarto. Papa, huwag mo nang isipin. Galing lang sa probinsya si Linchan. Maraming masamang ugali, itama mo na habang may panahon. Huwag kang umiyak. Hindi naman siguro masama ang lahat. May residency sa Beijing at isang malaking bahay na 500 square meters. ED at Tsinghua University, darating na ang magandang buhay. Lola, Sian Masaya ka ba adon? Nakakakain ka ba ng maayos? Mabait ba sila sa iyo? ang tunay na nagmamalasakit sa akin, si Lola lang. Lola, huwag kang mag-alala, si Mama, Papa at mga ate ko ay talagang nagmamalasakit sa akin. Binigyan pa nila ako ng malaking bahay na 500 square meters. Heto ang titulo ng lupa. Mabuti naman. Nakatatag na ang loob ko, Lola. Lola, pupuntahan kita pagkatapos ng college entrance exam. Habang buhay akong magiging apo mo. Lumaki na talaga ang ating Channer. Magpahinga ka na, maghanda para sa college entrance exam. Naghihintay ako sa bahay. Anong Mama, Papa at mga ate? Wala naman talaga at hindi ko rin kailangan. Kailangan kong makapasa sa magandang universidad para mabuhay ng maayos si Lola. Maligayang pagdating, young master. Malapit nang lumabas ang resulta ng mock exam. Ano na? Hindi na naman siguro ako ang pinakababa. Tigil na. Nanginginig na ako sa nervyos. Kung hindi ako makapasa sa second year cutoff, papatayin ako ni Mama. Huwag kang mag-alala, may bagong transfer student sa klase natin. Dahil sa kanya, hindi tayo ang pinakababa. Tama, galing pa naman sa probinsya. Paano niya makakasabay sa atin? Hoy, bagong Zalta. Huwag kang magpanggap na masipag. Makakapasa ka ba sa vocational cutoff? Siguro makakapasa ako sa first year cutoff, mga 6 na putandang bawas 70 points above. Ano? 60 to 70 points? Narinig ko ba ng tama? Pwede ka na makapasok sa UE at Tsinghua. Ang galing mong magyabang. Bakit hindi mo sabihin na perfect score ang makukuha mo? Kung hindi isasama ang handwriting, posible ang perfect score. Perfect score? Sa kasaysayan ng paaralan natin. Ang pinakamataas na score sa lahat ng subjects. Ay kay Senior Sumingwan. 749 points. Ikaw? Baka ikaw naman ang pinakababa sa klase. Tignan natin kung hindi ka bumagsak. Tahimik. Lumabas na ang resulta ng mock exam. Tignan ninyo. Bilisan ninyo. Perfect score. Talagang hindi isinama ang handwriting. Hindi nga katakataka, genius ka talaga. Kaya mong sasagutin yun isip lang. 750 points ang limit ng test, hindi ang limit mo. Perfect score, ikaw na ang hari namin. Huwag, hindi ko kayang tanggapin yan. Diyos ng pag-aaral, yung mga sinabi namin noon, kalimutan mo na lang na parang hangin lang yun. Diyos ng pag-aaral, pakiusap, kalimutan mo na yung nakaraan at tulungan mo na kami. Hindi naman ganun kahirap. Simula lang naman to. Hindi ganun kahira. Perfect score to A. 30 puntos na ang lamang kay Zhang Zihao. Ang number 1 sa star section. Kahit si Zhu Mingwan.
ang pinakamagaling sa ST Anis, hindi nakakuha ng perfect. Tama at young difficulty ing mock exam natu. Kapareho in college entrance exam. Yang score Montag ito. Halos kapareho na ng final grade mo. Siguradong top ka sa buong Beijing. Tingnan natin. Sino pa ang magmamalit sa regular section natin? Sakto lang, mock exam lang naman. Akala Montag PA, ganun kagaling young transfer student? Kung ako ang nagturo sa top student ng Beijing, siguradong pasok ako sa DIP. Student Lin. Uy. Gusto mo bang lumipat sa star section namin? Lahat ng learning resources, unahin ka namin. Akala ko ba ayaw niyo akong tanggapin? Okay naman ako dito. Saka, kung talagang magaling ka, kahit saan ka pa. Magniningning ka rin. Kung talagang magaling ka, Kahit saan ka pa, magniningin ka rin. Baka ma-disturb lang ako. kung palipat-lipat ako. Principal, paumanhin, may klase na po kami. Usap na lang po tayo ulit mamaya, ha? Linshe, nakuha Montag PA ang first place SA Star Section. Ikaw na ang magiging top scorer ng Beijing. Hindi naman masyadong mahigpit yung exam. Nakapangopya ako ng ilang sagot. Naging number 1 na ako sa Star Section. Mahalaga sa tatay ko ang grades. Gayon, tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Ano? May nakakuha ng 750 puntos. Diyos ng pag-aal, may mas mataas pa pala sa iyo. Siya pala ang naging number 1 sa buong school. Zihaw, lumabas na ba yung resulta ng mock exam? Kumusta ang score mo? Tatay, ngayon. Naging number 1 ako sa star section. Number 1 SA Star Section. Zihaw, hindi ka nagpahiya sa akin. Ipinagmamalaki ka naming mag-asawa. Anong gusto mong regalo? Tatay, nanay, malapit na akong mag-adult. Gusto ka o ng bagong Porsche. Sige, bibilhan kita. Huwag Porsche, Rolls, Royce na lang. Salamat, tatay. Siyan kumusta ang exam Montag? Ay, tatay, huwag mo nang tanungin si kuya. Si kuya Kazi. Pinakamababa ang kanyang grado sa buong paaralan. Huwag mo nang saktan ang kanyang damdamin. Zakay na. Tara, Hindi pa sumasakay si Chana. Huwag mo nang intindihin yan. Lagi niyang pinapakita na nag-aaral siya. Pero pinakamababa ang kanyang grado sa buong paaralan. Hayaan mo siyang maglakad pawi para mag-isip-isip. Drive na. Hindi pa ako sumasakay. Walang normal sa pamilyang ito. little top notcher. 8. Narinig ko. Perfect score ka. Swerte lang. Tara, ihahatid kita pa uwi. Sakay na. Ate na ang magsa-safety belt sa'yo. Salamat, ate. Tara. Tagay. Sisihaw natin ang top isa sa class. SA susunod. Madali na lang para sa kanya ang makapasa sa top university. At si tatay ay malapit ng maging best professor. Tiyak na walang problema yan. Ay. Tatay, tawag ng principal. Ako na ang sasagot. Sige. Tara, kein tayo. Ay. Principal, oo alam ka o. Patuloy ko itong pagbubutihin. Ano raw sabi NG principal? Sabi ng principal, sa ganyang grado ko, malaki ang sansa kong maging top-notcher ng buong lungsod. Dapat kong panatilihin ito. Ay, top-notcher ng buong lungsod. Ang galing. Sa wakas, magiging proud ang pamilya natin.
Nasaan Sie Xian Si kuya kasi, pinakamababa ang kanyang grado sa buong paaralan. Malungkot siya, nag-aal siya sa kanyang kwarto. Nag-aral? Nagpapanggap lang yan. Inga, pinakamababa ang grado niya. Sa tingin ko, puro intriga lang ang inaatupag niya. Gusto niyang agawin ang mga bagay ni Zihaw. Wala talaga siyang focus sa pag-aral. Pero ang grades ay proportional sa effort. Kahit anong gawin niya, hindi niya maagaw yan. Sige, kahit papano. Si Channer ay kapatid niyo rin. Tawagin niyo na si Channer para kumain. Kung ayaw niyo, kayo na lang ang pumunta. Ako, hindi ako pupunta. Ako rin, hindi. Ako na lang ang pupunta. Kasi nga, hindi maganda ang naging resulta ng kuya. May kinalaman din ako. Maaming tanong ang tinuruan ko sa kanya, hindi pa rin niya alam. Kasalanan ko, nanay, tatay, ako na ang tatawag kay kuya. May sira ka ba? Akla ko pogi ka lang, magaling ka pala. Baka naman nandaya ka? Ako, Mandaraya. Lindsay Howe, mula ng unang araw na pumasok ako sa bahay na ito, hindi kita nakita mag-aral. Ngayon, nakuha mo ang unang pwesto sa Star Section. Sa tingin ko, ikaw ang Mandaraya. Anong sinasabi mo? Binabalaan kita. Alamin mo ang lugar mo. Lahat ng kayamanan ng pamilya Lin, akin. Ikaw ang dapat umalam ng lugar mo. Ako ang tunay na anak ng pamilya Lin, samantalang ikaw. Isang great spotted kako lang. Great spotted cuckoo? Anong ibig sabihin noon? Ang kako sa inagaw ng kako ang ugat ng Oreo. Hindi ba great spotted kako yon? Walang kakayahan ng mga tunay mong magulang, kaya pinalitan ang prinsipe ng isang pusang gubat. Inangkin ang mga kayamanan ng iba. Hindi ba ikaw ang sinasabi noon? Ikaw. Anong ikaw? Paano mo nakuha ang unang pwesto sa Star Section? Baka nga nahulaan ko, nandaya ka nga no. Bahala ka sa gusto mong sabihin. Ang importante, ngayon, ako pa rin ang minamahal ni ate at ni Didse. Anong laban mo sa akin? Teka. Hindi ka na makalabas, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ang pamilyang ito, lahat sila mga tanga. Sinanay lang ang medyo matino, wala akong pakialam. Kung gusto mo, ibibigay ko na lahat sa'yo. Sige, gutom na ako, kakain na ako. Na pala. Mukhang hindi mo talaga maintindihan, kaya diretsahan na lang kita. Akala mo, lahat ng kayamanan ng pamilya Lin ay sa'yo. Si tatay, mapagmataas yan. Gagamitin lang niya ang mga tagumpay mo. Para sa sarili niyang kapakanan. Kapag nakuha na niya, ang gusto niya, sa tingin mo may silbi ka pa. Kahit hindi ibigay sa akin ang mga ari-arian ng pamilya Lin, nandyan pa rin si ate at si Ditse. Kung hindi magkakamag-anak, hindi magkakasama sa isang bahay. Sa tingin mo, ano ang pagkakaiba ni tatay, ni ate, at ni Ditse? Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Isipin mong mabuti. Bukod sa isang villa, ano pa ang nasa pangalan mo sa pamilya Lin? Hindi pa ako nakakapasa sa Peking at Tsinghua. Ayokong mamatay. Anong gagawin mo? Kumalma ka. Huwag kang magwawala. Buti na lang hindi ako ang nasaktan. Ang eksenang ito, ang kwentong ito. Ginawa niyang gabay sa pag-ugali ang walang kwentang short drama. Zihaw Xian bumaba ka na para kumain. Kuya, pwede bang laktawan na lang natin tong eksena? Hindi pwede. Basta't mapapaalis ka na, lahat ng kayamanan ng pamilya Lin ay mapapasa akin na. Zihaw Xian bumaba ka na para kumain. Kuya, pasensya na huwag mo akong patayin. Kuya, pasensya na, ako ang kumuha ng buhay mo. Pakiusap huwag mo akong patayin, ayokong mapahiwalay sa pamilya. Zihaw. Ano ba tu? Ano ba nangyayari? Linsian, ano ba ang ginawa Montag? Sabi ko na nga ba, galing siya sa probinsya at maraming masamang ugali. Ayaw niyong maniwala. Ngayon eto na, binabalaan na niya si Zihaw. Hindi ako yon. Nanay, huwag mo naman sisihin si kuya. Naniniwala ako sa kanya. Hindi niya sinasadya. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang nagawa ni Zihaw sa'yo? Ako. Pakiusap naman, kung magpaparatang ka, gawin mo namang maayos. Ang liit ng sugat, kung ilang segundo pa ay maghihilom na. Tama na Linsian. Dugo na si Zihaw. Ikaw pa ang nagbibiro. Kung hindi ikaw, si Zihaw ba ang naghiwa sa sarili niya? Akala Montag ba tangga kami? Ako. Kuya ate, patawarin niyo na ako sa pamilyang ito. Ako lang ba ang normal? Bakit parang walang normal na logic at pag-isip eh? Paano naman magkakaroon ng kutsilyo sa kwarto ko?
At saka, kung talagang gagawa ako ng masama, bakit ako gagawa ng napakaliit na sugat? Sige na, sige na. Ano KBA, sobrang disappointed ako SIO. Lagi kang inisip ni Zihaw. Ikaw naman, gusto mo siyang saktan. Talagang hindi ako kung ayaw niyong maniwala. May fingerprint ang kutsilyong ito. Check niyo ang fingerprint. Akala mo siguro hindi namin kayang i-check ang fingerprint. Kaya mo sinabi yan. Hindi naman siguro sa mga nobela, ang mga mayayaman sa Beijing ay makapangyarihan. Pwede ba lahat yon, pati ba naman ang pag-check ng fingerprint? Hindi nila magawa. Ati, nagugilty pa si Zihaw dahil sa pag-aaral. Hindi ka niya natulungan, hindi mo inakala. Nagagawin mo ang lahat para lang makuha ang pamilya Lin. At gusto kong patayin si Zihaw. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Inga, hindi maganda ang mga grado mo. Anong kinalaman ni Zihaw diyan? Ikaw ang tamad. Ano? Hindi maganda ang grado ko. Ako ang top isa sa buong paaralan. Hindi maganda ang grado ko. Ako ang... Zihaw. Dalhin mo agad sa ospital. Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari man kay Zihaw, itataboy kita sa bahay na to. Maliit lang yang sugat, lagyan mo ng band-aid. Basta nakuha ko na ang residency sa Beijing, bahala na. Kapag malapit ka sa mabuti, magiging mabuti ka. Kapag malapit ka sa masama, magiging masama ka. Dapat magkadikit na lang ang pamilyang to. Pag nakapasa ako sa Tsinghua o Peking University, tatakbo na ako. Hindi ako magtatagal kahit isang minuto pa. Huwag sana akong madala sa kanila. Hahaha, talagang mayaman sa Beijing, ang sarap ng pagkain. Ahaha, kung ganito pala. Hindi na ako magpapakumbaba, kain na tayo. Unang beses na ganito katahimik sa bahay, perfect para mag-aral. Sana bukas, nasa ospital pa rin sila, huwag na silang umuwi. Kahapon, nahilo ako sa pag-aaral, natulog ako ng sobrang late. Medyo pagod na ako. Tignan natin kung ano ang ulam ngayon para makabawi. Ayos hindi man lang ako pinagluto. Malapit na ang klase. Ay. Ano ba kayo? Buksan niyo ang pinto, papasok ako sa school. Utos ng ate mo, nagkamali ka raw. Manatili ka na lang sa bahay ngayon at mag-isip. Sige na ho. Walang makakapigil sa akin na pumasok sa school. Hindi ka pwedeng umalis, ho. Sakay na. Paano ako sasagot sa ate mo kung alis ka? Huwag kang aalis, ho, ho. Para ho. Gutom na ako. Binili ko lang to. May extra ako. Salamat ate. Dahan-dahan lang sa pagkain. Kain ka ng dahan-dahan. Tito Lin, hindi ka ba pinakain nila? Huwag mo nang itanong, yung si Lin Zihaw, kumuha ng kutsilyo. Pinutol niya ang braso niya, tapos sinisisi pa ako. Hindi ako pinakinggan ng pamilya nila. Hindi ako pinakain ng almusal at itinulong pa ako. Hindi ako pinayagang pumasok sa school. Ang pinaka-importante kay Tito Lin ay ang mga grado. Ikaw ang top isa sa buong paaralan. Sa totoo lang, hindi niya dapat ginawa yon. Kasalanan talaga yung Lin Zihaw. Naging top isa ako sa buong paaralan, pero sinabi niya sa pamilya nila na ako ang pinakamababa. Hindi nakakagulat, naniwala naman sila. Hindi ka ba nasasaktan?
Wala namang dapat ikalungkot, wala akong ama't ina mula pagkabata. Siguro ganito talaga ang magulang, okay lang. Sa hinaharap, kung ayaw mong umuwi, punta ka na lang sa amin. Ma, darating PASI 811 gayon? Siyempre, kakalabas mo lang sa ospital, at ngayon ay ang celebration. Dahil top isa ka sa class. Alam ni Mama na gusto mo si Sumingwan, kaya inimbita namin siya. Wag kang mag-alala, tama yan. Mahalaga pa rin sa kanya si Sumingwan. Sihaw, wag kang mag-alala. At yang Lintian, buti na lang okay ka. Kung hindi, talagang papalayasin siya ni Ed. Si Hao. Ang ginawa ni Channer sa'yo. Nakikita namin lahat. Top 1 KSA klase. At pag-asa ka ng Pamilya Lin. Ikaw ang magbibigay karangalan sa Pamilya Lin. Hindi ka namin pababayaan. Ate Wanwan, dumating ka na. Ito ang inihanda kong upuan para sa'yo. Tita, tito, Maupo kayo. Siyan yung ginawa Montag kahit si Hao. Hindi na namin pag-usapan. Mahina ka sa pag-aal, kaya dapat kang sumunod kay Zihao. Huwag ka nang maging pinakamababa sa buong paaralan. Yung huling tanong sa math, medyo madali. Yung auxiliary line, hindi dapat ibinigay bilang given. Van. Top 1 SA Klase si Sihaw. Katulad mo noon. Kapag nakapasok siya sa Tsinghua o Peking University, gabayan mo siya. tita. Ako noon, nakakuha ng 749. Si Lin Zihaw ay 660 lang, ibang-iba. Sa akin. Kung gusto niyang pumasok sa Tsinghua, malayo pa siya. Hinahamon Montag PASI si Hao? Yung nangyari dati. Hindi pa nga namin pinapalampas. Ngayon nagmamalaki ka pa? Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Zihao. Kung hindi, lumayas ka sa bahay na to. Lintian, bago ka pa dumating, napag-usapan na namin. Kung hindi ka magsosorry, alis ka sa pamilya namin. Tito, tita, anak niyo naman si Lintian. Hindi ba masyadong harsh to? Tanong ko lang kung mapapaalis ako. Nandito pa rin ba yung huko ko sa Beijing? Siyempre naman. Hindi basta-basta napapalitan yan. Gusto mong ilipat? Wala akong oras para sa'yo. Ayos. Di ako magsusorry. Sige, dahil ayaw mong magbago. Simula ngayon, pinapaalis na kita sa bahay. Tay, parang hindi tama, tu. Zihao, huwag kang mag-alala, wala kang kinalaman dito. Huwag kong mistress. At bibigyan ni Ed si Lintian ng 2 milyon. Bilang separation pay. Uungat Sihaw. Kahit anong tipid niya sa 2 milyon, maubos din yan. Mamamatay din yan sa labas. Ngayon ko lang napansin, ang ganda pala ni ate. 2 milyon? Grabe, ang daming damit at pagkain kay Lola. Hindi ko nga inakala, ang laki ng kinita ko sa Beijing. Parang excited pa tong bata na mapaalis eh. Principal ni si Hao yan. Malamang may good news. Zihaw, may nahulog ka. Ay, mali pala ako. Principal, kamusta po? Kayo po ba? Yung tatay ni Lin si Hao? Oo. Salamat sa paggabay sa anak ko. Teka. Tanong ka lang po. Yung Linsian po ba, anak niyo? O kamag-anak? Nagkagulo ba si Lintian sa school? Zino NG Linsian? Hindi ko kilala yan. Sabi ko na nga ba, paano mo magagawa na maging perfect scorer sa mock exam? Ano, ibig mong sabihin? Top isa siya sa buong school? Oo. Top 1 ka SA school? Bakit hindi mo sinabi? Sinabi ko pero wala namang nakikinig.
Di ako magaling. Ako yung... Zihao. Dalhin sa ospital. Nagsinungaling ka pala. Sinabi ni Channer na siya ang pinakamababa sa buong paaralan. Tatay, maganda rin ang nakuha ko. Ako ang number 1 sa special class. Tatay, si Linchan ang number 1 sa buong paaralan. Pero hindi rin masama si Zihao. Hilo, naririnig niyo ba? May isa pa akong sasabihin. Inimbestigahan ng paaralan ang footage ng exam. Natuklasan na si Lin Zihao ay nandaya. Kaya kanselado ang kanyang grado at hindi makakapag-college entrance exam sa loob ng 3 taon. Alagaan niyo ang anak niyo. Pwede mababa ang grado pero hindi ang ugali. Sa ilang araw, asikasuhin ang pag-alis ni Lin Zihao sa paaralan. Hilo? Yun pala ang mga grado mo, lahat yan dahil sa pandaraya. Tatay, hindi ako, nanay, kakagaling ko lang sa ospital. Hindi pa gumagaling ang sugat ko. Hayaan mo na. Huwag kang magpanggap na kawawa, yang sugat mo. Bago ka makarating sa ospital, gumaling na yan. Ni hindi na kailangan ng antitetanus. Tatay, huwag mo akong tawaging tatay. Heute Jan kumain ka ng karne. Ayoko ng karne. Ibigay mo na lang kay Lin Zihao at saka... Pinalayas mo na ako sa bahay. Hindi, si Lin Zihao ang dapat umalis. Ikaw ang mananatili, ipapahayag ko sa buong lungsod. Ikaw ang anak ko, tatay, hindi mo ako pwedeng palayasin. Ito ay problema nyo, wala akong kinalaman. Siyan Tito at tita, aalis na muna ako. hindi, tatay. Mag-ingat ka. Ay, sa Siwari University. Usapan yan. Siyan tatay, alam ka una mali ako. Pwede mo akong saktan o murahin. Umalis ka. Siyan Tama siya. Ang importante lang sa kanila ang grado. Ate, pasensya na, papasok na ako. Paalam, susunduin kita pag uwi sa ngayon. Sa bahay muna ni ate. CJ, Paalam. Cian. Alam na ng tatay ang mali niya. Patawarin mo na siya. Nagprepare ang tatay ng maraming supplements para sa iyo. Umuwi na tayo sa tatay. Tito. Alam ko kung anong klaseng tao kayo, wala kayong pakialam. Kung sino ang tunay niyong anak. Ang importante lang sa inyo ay ang sarili niyong kinabukasan. Cian. Tito at tita, pasukan ko na. Janner, pamilya mo kami. Isa lang ang pamilya ko. Yung lola ko na nag-ampon sa akin. Tumigil ka. Kung alis ka, ililipat ko ang residency mo sa probinsya. Hoy. Van, Van. may problema ang junior ko. Huwag kang mag-alala, nasa pinto na ang guro. Sasamahan namin si Linchan pabalik sa eskwela. Sinong may lakas ng loob mang-api ng estudyante ko? Tatay ni Lin Zihao, profesor ka sa universidad. Matino kang tao, pero ginagamit mo ang residency para takutin ang estudyante. Hindi ka ba nahihiya kung malaman ng iba? Ako. Kung ipipilit mo, hindi ako mag-atubili na ipalabas sa buong eskwela ang kalokohan ni Lin Zihao. Pero pagdating noon, ikaw na profesor. Wala nang mukhang haharap sa mga estudyante mo. Hindi piapi kayo alis? Principal, maayos nating pag-usapan ito. Huwag niyo sanang ipalabas sa buong eskwela. Aalis na kami. Salamat po, ma'am. Segish, balik na tayo sa klase. CJ. Ate, ano to? Saan mo ko dadalhin? 2 araw na lang board exam na. Ano ba yan? Sandali lang. Nakita ko kasing malungkot ka lately. Kaya isasama kita sa lakad. Handa ka na ba? 3, 2. Ito. Cian. Lola, miss na kita. Miss na rin kita, Apo.
Okay lang yan. Handa ka na ba sa exam? Huwag kang mag-alala. Sigurado papasa ako na maayos. Alam kong magaling ka, Cian. Kaya Montag, yan. Tingnan mo, etong magandang dalaga ang may gawa nito. Kung hindi sa kanya, hindi tayo magkikita. Sige, mag-usap kayo. Luluto ko para sa inyo. Sige. Ate, salamat. Huwag kang masyadong magpakumbaba. Sa totoo lang, ilang araw na lang, ay magiging legal age ka na. Sa oras na iyon, saka mo na lang ako bayaran ng maayos. Pakitingnan ng mga examini kung ang test paper ay para sa kasalukuyang pagsusulit. Dumating na rin ang araw na ito. Tapos na ang pagsusulit, itigil na ang pagsagot. Cian. Maliit na tayan. 8. Bunso, congratulations, legal age ka na. Tatay Mia. Sa panahong ito, salamat sa pag-aalaga ni Sumingwan sa akin. Kaya nakapag-focus ako sa pag-aaral. 8. Naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin dati? Anong sinabi? Huwag kang masyadong magpakumbaba. Sa totoo lang, ilang araw na lang, ay magiging legal age ka na. Sa oras na iyon, saka mo na lang ako bayaran ng maayos. Nakakahiya ang daming tao. 8. Sige, sa loob ng sasakyan na lang tayo mag-usap. Kaya mo yan. Exciting na oras ng pag-check ng score. Dumating na rin. Ano ba talaga ang score ko? $750 nagawa ko, perfect score. 750 perfect score, kaya kahit anong school ay pwede kong pasukan. Alam kong kaya mo. Hello. Hello, Zilin. Ako po mula SA Admissions Office ng Yangba University. Pumunta ka sa aming school, ipinapangako namin sa iyo na lahat ng gastos mula bachelor hanggang doctorate ay sasagutin ng school. Hello. Si Lin, ako po mula sa Admissions Office ng Jingbi University. Jingbi University. Basta pumunta ka sa aming school, bibigyan ka ng school. In 1 million na scholarship fund. Hindi ba ito kapantay ng top universities sa bansa tulad ng Tsinghua University? Hindi ba ito pagkasunduan natin pupunta ka sa Tsinghua University? Gusto mo pa rin pumunta sa katabing school namin? Dahil nangako ako sa'yo, gagawin ko talaga. Direktang junior sa elementarya. Taman ka ang hinala ni Gelincian, bukas. Pumunta sa paralan para sa graduation ceremony. Huwag kayong mag-alala, bukas ay aking dadaluhan ng maaga. Ngayon ay inaanyayahan natin ang top-notcher ng Beijing na si Lin Chen. Pa magbigay ng mensahe. Ang ganda. Ang anak ko ay top-notcher ng Beijing, ang aking negosyo, at ang kumpanya ng mga Lin ay makakatanggap ng walang katapusang suporta. Maraming salamat sa mga opisyal sa pagkakataong magsalita sa entablado. Nais kong ibahagi sa lahat ng examinees ang isang mensahe. Ang pagsisikap ay may katumbas na tagumpay.
Kung wala ang aking pamilya, hindi magkakaroon ng lintian ngayon. Sila ang nagbigay sa akin ng walang hanggang tulong kung hindi dahil sa kanila. Hindi magkakaroon ng top-notcher ng Beijing ngayon, nais kong anyayahan sila sa entablado. Para sabay naming alisin ang pulang tela at sabay naming tanggapin ang karangalan bilang top-notcher ng Beijing. Inaanyayahan ang mga magulang ni Lin Chen sa entablado. Lola, Kung wala ang aking lola, hindi magkakaroon ng top-notcher ng Beijing ngayon. Lola, nais kong sabay nating alisin ang pulang tela. Siege. Handa na 3, 2, 1. hindi ito patas.